Sir Vince, may problema ho tayo. Tarantang sambit ng isang lalaki sa kanyang boss. Mabilis namang nangunot ang noo ni Vince bago nabaling ang tingin sa kanyang tauhan. Anong klaseng problema na naman yan? Seryosong tanong niya. Nag-alinlangan pang magsalita ang lalaki. Napahagat pa ito sa kanyang labi habang hindi magawang tumingin ng diretso sa kanyang boss. Mas lalong nabalot ng pagtataka si Vince dahil sa inasta sa kanya ng tauhan. Magsasalita na sana ang lalaki nang muling umingay ang sunod-sunod na putok ng baril sa paligid. Maya-maya pa, nasundan na yun ng ilang pagsabog sa di kalayuan. Mabilis na inilibot ni Vince ang kanyang paningin sa paligid. Mas naging alerto siya. Dahil sigurado siyang nakalapit na ang ibang kalaban sa kanilang pwesto. Kung ano man yung sasabihin mo, ipagpaliban mo muna. Masyado pa tayo maraming kalaban dito. Kahit nagdadalawang isip ang tauhan ni Vince, wala rin itong nagawa. Binalak pa niyang pigilan ng kanyang boss. Ngunit mabilis tong kumilos at lumipat ng pwesto. Ang atensyon ni Vince, pinilit niya itoon sa pakikipaglaban. Walang mababakas na pag-aalinlangan sa kanyang muka habang sunod-sunod na binabaril ang makikita niyang mga kalaban. Hindi nito ang unang pagkakataon na masangkot sa ganitong gulo si Vince. Bilang isang mafia boss, nakasanayan na ito ng lalaki. Habang tumatagal, kaya naman ngayon, parang wala na lang ito sa kanya. Unti-unti na sila nauubos, sir. Sambit ng isang lalaki na kalalapit lang sa pwesto ni Vince. Mabuti naman kung ganun. Wala akong balak patagalin to. Nasaan si Carson? Nandun po siya. May kailangan po kayo sa kanya? May sinasabi siyang problema kanina na hindi natuloy. Kailangan ko siya makausap pagkatapos natin dito. Tumagal pa ng halos kalahating oras ang pagbabarilan ni na Vince at ng kanilang mga kalaban. Mabuti na lang, naubos na rin nila ang mga ito. Bukod doon, nakakaramdam na rin ng pagod si Vince, pati na rin ang mga tauhan niya. Carson! Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Halos hindi na maipinta ang mukha ni Carson nang makalapit sa kanya si Vince. Sunod-sunod pa siyang napalunok. Parang hindi mapakalis na kinatatayuan. Kahit ang iba pang mga kasamahan ni Carson, nabaling ang tingin sa kanya. Kasi sir, yung mga anak niyo po. Napayuko na lang si Carson sa labis na kaba. Yun pa lamang ang naririnig ni Vince, nabalot na siya ng matinding kaba. Sa kabila ng tapang at galing sa pakikipaglaban, hindi niya maipagkakailang kahinaan ni Vince ang kanyang mga anak. Dala ng magulo at mapanganib na mundo niya, ginagawa niya ang lahat para mapanatiling nasa maayos at ligtas na kalagayan ang kanyang mga anak. Ganon niya kamahal ang mga bata. Ano nangyari sa mga anak ko? Carson! Sabihin mo sa akin, may nangyari ba sa kanila? Sunod-sunod ang paghinga ng malalim ni Carson. Binalak niyang salubungin ang tingin ng kanyang boss, ngunit mabilis na din siyang umiwas. Kasi sir, nawawala po sila. Napakuyom ang kanyang kamao. Pilit niyang pinatatapang ang kanyang loob. Kinakabahan talaga siya. What? Anong sinasabi mong nawawala? Paano sila nawala? Kailan pa? Sunod-sunod na tanong ni Vince. Ang mga tauhan ni Vince, mas lalong lumapit sa pwesto ni Carson. Mababakas ang gulat sa kanilang muka. Ang lahat ng kanilang tingin nakatuon kay Carson at hinihintay ang susunod nitong mga sasabihin. I'm sorry sir, itinawag lang sa akin to kanina ng kasamahan ko na nagbabantay sa mga bata. May mga sumugod po sa bahay. Nagkaroon ng engkwentro doon. Karamihan po sa mga tauhan natin binawian ng buhay dahil sa mga natamo nilang sugat. Ang tanging pakay po nila ang makuha ang mga bata. No! Hindi ito maaaring mangyari. Hindi pwedeng madamay ang mga anak ko dito. Hindi sila pwedeng mapahamak. Matinding galit ang bumalot sa katawan ni Vince ng mga sandaling yon, kasabay ng kanyang pag-aalala para sa mga anak. Maya-maya pa napasabunot na lang siya ng kanyang buhok
na para bang nababaliw. Nanlambot ang kanyang tuhod dahilan para mapaluhod siya sa simento. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tauhan ni Vince ang pag-iyak niya. Nagulat silang lahat. Ngunit ni isa sa kanila, walang nagbalak na magsalita. Alam kasi nilang wala rin silang magagawa para mapakalma ang kanilang boss. Halos ilang minuto ring umiyak ng umiyak si Vince at hinayaan lang siya ng kanyang mga tauhan. Sino ang kumuha sa kanila? Seryoso niyang tanong. Hindi rin po kilala ng mga tauhan niyo, sir. Tinitignan pa po sa record ng CCTV at iniimbestigahan. Huminga siya ng malalim habang nakakuyom ang kanyang kamao. Isa-isa niyang tinitignan ang kanyang mga tauhan na nakapalibot sa pwesto nila. Kailangan ko ng tulong niyo para hanapin ang mga anak ko. Alam kong ako ang kailangan ng mga taong kumuha sa kanila. Kaya naman wala silang gagawin sa mga anak ko. Wala tayong sasayanging oras. Naintindihan niyo ba? Kung kinakailangan nating libutin ang buong bansa, gagawin natin. Paano po ang mga dumukot sa kanila, sir? Iimbestigahan muna natin ang tungkol dyan. Kapag nalaman natin kung sino may pakananon, lintik lang ang walang ganti. Magsimula na tayo. Pinanood ni Vince ang kanyang mga tauhan na isa-isang mag-alisan habang sumisigaw. Kahit anong pagpapanggap ang gawin niya, hindi pa rin niya maitatago ang takot at pag-aalala para sa kanyang mga anak. Bukod doon, ngayon pa lamang nahihirapan si Vince kung saan siya magsisimula sa paghahanap sa mga bata. Labag man sa loob niya, kailangan niyang umuwi sa kanyang bahay. Hindi niya naitago ang gulat nang makita kung gaano kalaki ang pinsala sa ilang bahagi ng bakuran at bahay dahil sa nangyaring gulo dito. Sir Vince! Humahangos sa sambit ni Manang Tessa nang salubungin niya ang kanyang boss. Ang mga bata! Kinuha nila ang mga bata! Umiyak na ito at napahagulhol. Alam ko, Manang. Kamagalala, gagawin ko ang lahat para mahanap at mabawi sila. Kadarating lang ng mga bata galing school, tas bigla na nagkaroon ng pagsabog hanggang sa may nagbabarilan na sa labas. Kwento ng isang kasambahay ni Vince. Nagawa pa po naming maipasok ang mga bata at nakapagtago pa kami. Mukhang marami ang mga sumugod dito dahil hindi nagtagal, nakapasok na sila at nahanap kami. Napakuyom ang kamao ni Vince dahil sa kanyang narinig. Mas lalong naipon ang galit sa kanyang dibdib at alam niyang hindi maganda ang mangyayari kung magpapadala siya dito. Magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala. Kahit nagdadalawang isip, tumango na lamang si Manang Tessa. Inalalaya na rin ang kasambahayang matanda at naglakad na sila papunta sa kani-kanilang kwarto. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pilit kinakalma ang kanyang sarili para makapag-isip na maayos. Imbis na pumunta sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa kanyang opisina. Kahit matinding pagod at pananakit ng katawan ang nararamdaman ni Vince, napagdesisyonan niya na kumilos na at magsimulang maghanap sa kanyang mga anak. Wala na akong oras para magpahinga, lalo pat buhay at kaligtasan ng mga anak ko ay nakasalalay dito. Hinding-hindi ako titigil hanggat di ko nahanap ang mga bata. At oras na malaman ko kung sino may pakana ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila na binangga nila ako at dinamay pa nila ang mga anak ko. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa laptop at cellphone niya. Kinokontak ang malalapit na tao na alam niyang matutulungan siya. Sa unang pagkakataon, hihingi siya ng tulong mula sa iba. Ngunit wala na siyang pakialam kung ano pang iisipin ng mga ito. Ang tanging laman ng isip ni Vince ng mga sandaling yon ay ang mabilis na mahanap at mailigtas sa mga anak niya. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit bigo pa rin si Vince na mahanap ang mga bata kung kani-kanino na siya lumapit, sa mga kakilala niya, sa mga pulis, sa ilang mapagkakatiwalaang organisasyon. Handang gumastos ng malaki si Vince para lang mahanap ang kanyang mga anak. Carson, may balita na raw ba? Wala pa ho, sir. Kahit ang mga koneksyon natin sa iba't ibang bahagi ng bansa,
Naka-alerto na. Wala pa rin sila nahahanap. Napabuntong hininga si Vince. Habang tumatagal ang mga araw na hindi niya nahahanap ang mga anak niya, mas lalo siyang nakakaramdam ng takot at kaba. Parang unti-unti na siyang nawawala sa katinuan. Bagay na labis niyang iniiwasang mangyari. Sir, may gusto pala ako ipakilala sa inyo mamaya. Ano ka ba naman, Carson? Nawawala na nga ang mga anak ko. Sasabihan mo pa ako ng ganyan? Wala akong panahon para sa mga babae. Kailangan ko muna mahanap ang mga anak ko. Di ganun, sir. Makakatulong siya sa atin para sa paghahanap natin sa anak niyo. Sino bang tinutukoy mo? Mamaya ko na lang siya sir ipapakilala. Nasa biyahe na siya papunta dito. Kaya mamaya-maya lang darating na rin yun. Tumangulang si Vince bilang tugon bago muling binalik ang tingin sa kanyang laptop. Inabala niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng mga taong maaari niyang lapitan para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang mga anak. Ni hindi na nga napansin ng lalaki ang paglipas ng oras dahil dinadalhan na lang siya ni Manang Tessa ng pagkain sa kanyang opisina. Sinubukan pang isipin ni Vince kung anong posibleng maaaring gawin para mahanap ang mga bata hanggang sa napasabunot na lang siya ng kanyang buhok dahil wala nang pumapasok sa isip niya. Mariin siyang napapikit at ilang beses huminga ng malalim para maikalma ang sarili. Sir? Biglang pagtawag ni Carson nang makapasok siya sa opisina ng kanyang boss. Mabilis na nangunot ang noo ni Vince, ngunit ang atensyon niya natuon sa babaeng kasunod na pumasok ng tauhan niya. Maganda, sexy, at bumabagay dito ang mahabang buhok. Kahit ang pagkurap hindi magawa ni Vince, nakatitig lang siya sa babaeng yon na ngayon niya palang nakita. Sir, siya nga po pala si Lian. Doon palang nabalik sa ulirat si Vince. Mabilis na inalis ang tingin sa babae at inilipat sa kanyang tauhan. Girlfriend mo? Ano namang may tutulong niya sa problema ko? Tanong niya pagkatapos ilang beses pang umubo. Hindi ko siya girlfriend, sir. Kapatid ko siya. Hindi na itago ni Vince ang kanyang pagkagulat. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Carson at kay Lian. Para bang hindi makapaniwala na magkapatid silang dalawa. Magandang araw po. Ako nga po pala si Lian. Nabanggit sa akin ni Carson ang problemang kinakaharap niyo. Humingi siya ng tulong sa akin. Ako naman si Vince. Kung kapatid mo ang isang to, siguro naman kilala mo na ako. Maraming salamat dahil interesado kang tulungan ako. Pero maaari ko bang itanong kung sa paanong paraan mo ako matutulungan? Dating secret agent ako. I have experience. Sumang-ayon naman si Carson dito. Yes, sir. May experience ang kapatid ko sa pag-iimbestiga at paghahanap ng nawawalang tao. Kung di ako nagkakamali, kilala niyo ang dati niyang organisasyon. Sunod-sunod na naging pagtango ni Vince bago bumaling kay Lian. Pasensya ka na sa abala. Okay lang po yun. Ilang beses nang may nakarating sa akin na balita tungkol sa mga nawawala nilang mga anak. May pakiramdam akong iisa lang ang nasa likod ng insidenteng to. Kaya naman hindi ako nagdadalawang isip na tumulong. Paano ba tayo magsisimula? Sabihin mo lang kung anong kakailanganin mo. Doon na tayo sa may pinakamalaking pruweba. Kailangan ko pong mapanood ang CCTV footage ng araw na mawala ang mga anak nyo. Sure, nandito lang yan. Aligagang sagot ni Vince bago dali-daling kinuha ang kanyang laptop at nagkalkal ng mga files doon. Habang tinititigan ni Lian ang lalaki, may kakaiba siyang nararamdaman. Bukod sa awa, alam niyang meron pang iba. Ngunit lahat ng kanyang pakiramdam natatakloban ng matinding awa at pag-aalala para sa lalaki. Sa mga nakalipas na araw, nag-iimbestiga na si Lian sa mga insidente ng nawawalang bata. Kalimitan sa mga ito mula sa mayayamang pamilya, mga mafia boss at mga kilalang organisasyon. May kutob na siya kung sinong may pakana ng lahat ng ito.
Ngunit kailangan niya muna ng matibay na ebidensya. Isang malaking pagkakataon din para kay Lian ang inalok ng kanyang kapatid. Ni hindi nga siya nagdalawang isip na tanggapin ito, lalo na nang malaman niyang boss ni Carson ang biktima ngayon. Kilalang mafia boss si Vince. Kahit sino siguro makakakilala sa pangalan nito. Bukod doon, maingay ang pangalan nito ngayon dahil sa sunod-sunod na negosyong binuksan nito. Hindi lang sa pagiging mafia boss, umiikot ang buhay ni Vince dahil matagumpay rin itong negosyante. Nakita ko na, ito ang CCTV footage nung araw na yon. Masusing pinanood ni Lian ang video. Bahagya pa nga siyang nagulat sa sobrang dami ng CCTV sa buong bahay. Meron pa sa labas. Malaking tulong ang mga ito dahil nakuhanan ng video simula sa pagsugod nila sa gate hanggang sa loob ng bahay. May napapansin ka ba? Biglang tanong ni Carson. Sabihin mo napansin mo din. Namimilit na singhal nito. Huwag kang magulo, Carson. Kung ayaw mo sapakin kita. Napatawa na si Carson sa inasta ng kanyang kapatid. Ayaw magpaabala. Nakangusong reklamo nito bago naglakad palayo sa kanyang kapatid. Naiwan si Lian na mag-isang nakatutok sa laptop at pinapanood ang mga CCTV footages at seryosong-seryoso ang mukha niya. Di mo sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Biglang sambit ni Vince nang makalapit siya sa kanyang tauhan. Maganda ba siya, sir? Sabihan mo lang ako kapag type mo siya. Natatawang sambit ni Carson. May sira talaga yung utak mo, no? Biro lang, sir. Sambit nito at napahalakhak. Hindi ko talaga sinabi dahil magagalit siya sa akin. Na mga panahon na bago pa lang ako nagtatrabaho sa'yo, miyembro pa siya noon ng organisasyon. Ano namang kinalaman na sa pagsasabi mo sa akin na may kapatid ka? Kilala na kita, sir. Alam kong kapag nalaman mo na may kapatid ako, ipapahanap mo at aalamin ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Malalaman mo na miyembro siya ng isang organisasyon. Anong organisasyon ba yan? Kanina mo pa sinasabi pero wala ka namang binabanggit na pangalan. Bukod dun parang tinatago mo pa talaga. Wala ako sa lugar para ipaalam sa iyo yun, sir. Kung gusto mong malaman, itanong mo na lang sa kapatid ko. Natatawang saad ni Carson. Nabaling ang tingin ni Vince kay Lian. Nakatutok pa rin ang babae sa laptop habang magkasalubong ang kilay. Nang mga sandaling yun, parang kumalma buong katawan ni Vince. Para bang pakiramdam niya, magiging maayos ang lahat. Kahit naguguluhan, binaliwala na lang ni Vince ang kanyang nararamdaman at marahang naglakad palapit kay Lian. May natuklasan ka na ba? Tanong ni Vince. Sabihin mo na sa kanya, Lian. Alam kong kanina mo pa napansin yung napansin ko. Mas makabubuti kung kikilos tayo na maaga. Teka, anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Vince bago nabaling ang tingin sa kanyang tauhan. Ilang beses huminga ng malalim si Lian. Kilala ko na kung sinong kumuha sa mga anak mo. Tama nga ang hinala ko. Ha? Sino? Sabihin mo na sa akin para mailigtas ko na agad ang mga anak ko. Hindi ganun kadali yun. What? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo pa ata alam kung ano ang kaya kong gawin. Kilala kita, Vince. Kilala ka ng lahat. Pero kilalang kilala ko rin ang mga kumuha sa mga bata. Hindi mo basta-basta maililigtas sa mga anak mo. Wala akong pakialam. Mga anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Handa akong gawin lahat para mailigtas sila. Naintindihan ko naman yon. Kahit sino namang magulang ganyan din ang gagawin. Pero hindi ka maaaring kumilos basta-basta. Isang malaking pagkakamali mo lang, hindi sila magdadalawang isip na patayin ang mga bata. Sir, mas mabuti kung makikinig kayo sa kapatid ko. Sa ating lahat, siya ang mas nakakilala sa mga kumuha sa anak mo. Sandali nga, sino ba kasi ang sinasabi niyo? BM Organization. Sambit ni Lian. Ang organisasyon na yun ang pumatay sa mga magulang namin at ang dating organisasyon ni Lian.
Hindi na itago ni Vince ang kanyang pagkagulat. Napamaang pa siya habang nakatitig sa babae. Kung ganun, dati ka nilang miyembro, ba't ka umalis? Pag-uusisa niya. Dahil nalaman kong sila ang pumatay sa mga magulang namin. I'm sorry about that. Wala ka namang kinalaman doon, di mo kailangan humingi ng tawad. Kailangan na natin magplano para mailigtas sa mga anak mo. Look, hindi mo na to kailangan gawin. Maraming salamat sa naitulong mo. Pero hindi mo kailangan ilagay sa panganib ang buhay mo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, sir? Natatawang tanong ni Carson. Pabor to sa amin. Dahil may ipagganti namin ang mga magulang namin. Mas makabubuti kung di nyo na kami pipigilan at magtutulungan na lang tayo. Bukod doon, hindi mo sila madaling mahahanap. Kung magtutulungan tayo, mas magiging madali ang lahat. Bakas ang galit sa mukha ng magkapatid na si Carson at Lian. Ngunit kalmado pa rin ang mga ito. Kung yan ang gusto nyo, hindi ko kayo pipigilan. Pero, nakasisigurado na ba kayo na sila ang kumuha sa mga bata? Kinuha ni Lian ang laptop at inabot sa lalaki. Panoorin mo yan. Utos niya na siyang ginawa ni Vince. Wala nang takipamukha ng iba sa kanila nang makapasok sila sa bahay para kunin ang mga bata. Malinaw ang video at malinaw rin ang mga itsura nila sa alaala ko. Mga dati ko silang kaibigan noong mga panahong nasa organisasyon pa ako. Paliwanag ni Lian. Paano kung lumipat na sila? Di nila magkagawa yun. Hindi ka pwedeng umalis sa organisasyon hanggat nabubuhay ka. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Pagkatapos ay diretsong napatitig sa babae. Paano ka nakaalis? Basta lang ako umalis. Pero hindi ibig sabihin nun wala na ako sa organisasyon nila. Ang totoo niyan, hinahanap nila ako. Para pabalikin? Hindi, para patayin. Isang malaking pagkakamali kung babalakin naming umalis ng organisasyon. Kapag nangyari yon, hahanapin ka nila para patayin. Mas lalong nagulat si Vince sa kanyang narinig. Hindi ko alam ang tungkol sa mga ganyan. Bakit parang gulat na gulat ka pa, sir? Hindi ba't ikaw nga tong lagi nasa gitna ng gulo at patayan? Ibang bagay naman yon. Singhal ni Vince kay Carson. Ang mabuti pa, magsimula na tayo. Sayang ang mga oras na nakatunganga tayo dito. Tumango naman si Vince bilang tugon. May mga pagkakataon na hindi niya namamalayang nakatitig na siya kay Lian. Mas lalo tuloy naging magulo ang isipan ni Vince dahil dumadagdag pa ang kanyang nararamdaman. Matapos magplano, saka naman pinaalam ni Vince ang kanilang gagawin sa kanyang mga tauhan. Kahit madami ang tauhan niya, hindi pa rin yun magiging sapat. Kaya naman, humingi na rin siya ng tulong sa mga kakilala niya at sa mga pulis. Ilang lugar din naman kasi ang kailangan nilang puntahan at kung iisa-isahin nila yon, magtatagalan sila. Kaya naman, napagdesisyonan nilang magkaroon ng mga grupo na pupunta sa iba't ibang lugar para mas mapabilis sila sa paghahanap. Handa na ba lahat? Tanong ni Vince pagkatapos, nilingon ang kanyang mga kasama. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Paano kung wala dito? Biglang tanong ni Carson. Paano kung sa ibang lugar pala sila nakastay? Tatawagan naman tayo ng ibang grupo kapag may nakita silang tao sa pinuntahan nila. Saad ni Lian. Hindi sila tumitigil sa isang lugar nang kakaunti sila. Kapag may nakita tayo kahit isang tao, ibig sabihin lang nun, nandun silang lahat. Napatango si Carson bilang tugon. Madilim na ang paligid dahil inabot na sila ng gabi. Pangatlong lugar na itong pinuntahan nila, ngunit wala pa rin silang nakikita. Ang ibang grupo naman, wala rin nakikita, kaya patuloy pa rin sila sa pagpunta sa ibang lugar. Mag-iingat kayo, gabi na, at sigurado ako mas alerto sila ngayon. Bili ni Lian sa kanyang mga kasama. Naunang maglakad ang babae, matataas sa mga damo sa paligid at marami ring mga puno.
Merong ilang abandonadong bahay sa di kalayuan. At yon ang sinasabi ni Lian na isa sa mga kuta ng kanilang organisasyon noon. Isa-isa na ring naglapitan ng mga tauhan ni Vince at pinalibutan ng bahay. Walang tao sa mga bahay na to, sir. Sambit ng isang tauhan ni Vince. Umalis na tayo dito at pumunta sa susunod na lokasyon. Sandali. Pigil ni Lian sa kanyang mga kasama. Kunot noong napalingon si Carson sa kanyang kapatid. Magkasalubong ang kilay ni Lian na parabang may nararamdamang kakaiba. Kahit si Vince, nagtataka na rin dahil sa inaasta ng babae. May problema ba? Wala ba kayo naririnig? Naging tahimik ang buong paligid. Halos lahat nakikiramdam. Nanlaki ang mga mata ni na Vince at Carson nang matukoy nila ang sinasabi ng babae. Parang tunog ng relo. Mahina. Ngunit sapat na para marinig kapag tahimik ang paligid. Maya-maya pa, nakumpirma na rin ng iba kung anong tinutukoy ni Lian. Kailangan na natin umalis dito. Ha? Ba't parang nagmamadali ka naman? Don't tell me. Hindi na ituloy ni Carson ang kanyang sinasabi. May mga bomba! Malakas na sigaw ng isang tauhan ni Vince. Naging hudyat yon para mataranta ang mga kasama ni Lian at nagkanya-kanyang takbo na para lamang makalayo sa lugar. Bahagya pang napamaang si Vince dahil sa gulat. Mabuti na lamang at hinila pa rin siya ni Lian paalis kaya wala siyang ibang nagawa kundi tumakbo. Hindi pa man nakakalayo si Lian, sunod-sunod nang dumagundong ang pagsabog. Hindi yun agad natapos dahil kahit sa mga punong nadadaanan nila, merong mga bomba at isa-isa na rin yung sumasabog habang tumatakbo sila palayo. Shit! Ang dami namang bomba sa lugar na to! Hindi makapaniwalang bulalas ni Carson. Mukhang nakapaghanda sila. Walang titigil sa pagtakbo kung ayaw niyo pang mamatay! Malakas na sigaw ni Lian. Ang buong gubat merong bomba! Kahit hinihingal, patuloy lang sila sa pagtakbo. Patuloy pa rin sa pagsabog ang mga bomba sa paligid. Pinilit na lamang nila magpatuloy habang iniisip ang kanyang mga anak. Alam niyang hindi siya maaaring mamatay sa lugar na to nang hindi niya na ililigtas ng mga bata. Konti na lang. Malapit na tayo sa labas ng gubat! Sigaw ni Lian nang matanaw niya ang nakaparada nilang sasakyan. Anak ng teteng! Singhal niya pagkatapos biglang napatigil sa pagtakbo. Anong ginagawa mo? Aligagang tanong ni Carson bago dali-daling nilapitan ng kanyang kapatid. Magpapakamatay ka ba? Hindi tayo pwedeng lumapit sa sasakyan. Walang lalapit! Natigil si Vince at ang kanyang mga tauhan sa pagkilos. At sabay-sabay na napalingon sa babae. Papalapit na sa pwesto nila ang pagsabog. Kaya hindi nila maintindihan kung anong dapat nilang gawin. Ano ba sinasabi mo? May mga bomba sa mga sasakyan. Paano mo nalaman? Kunot noong tanong ni Vince. Hindi niyo ba nakikita yung mga umiilaw na kulay pula, ha? Shit! Anong gagawin natin? Tatakbo malamang. Kailangan natin takbuhin ang daan na dinaanan natin papunta dito. Tara na! Malakas na sigaw ni Lian. Nauna nang tumakbo ang babae at kahit nagdadalawang isip, ang kanyang mga kasama agad silang sumunod. Pare-parehas na silang hinihingal at tumatagaktak ang pawis. Ngunit, hindi na sila maaaring magpahinga dahil papalapit na ng papalapit ang pagsabog sa kanila. Hindi lubos sa kalain ni Lian na may isip itong gawin ng dati niyang kasamahan. Sa sobrang lawak na lugar na ito, sigurado siyang maraming bomba ang nagamit nila para lamang malagyan ng buong lugar. Isang malakas na pagsabog ang nagpalingon kay Lian sa kanyang mga kasamahan. Sumabog na isang kotse at sa kasamaang palad, nahagip na ilan sa mga tauhan ni Vince. Dapa! Malakas sa sigaw ni Vince. Napamaang pa sa gulat si Lian, ngunit bigla siyang niyakap ng lalaki.
Malakas ang naging pagsabog ng kotse na malapit sa pwesto nila, dahilan para tumilapon sila at magpagulong-gulong. Mabuti na lamang nakayakap si Vince kay Lian. Konting galos lamang ang natamo niya. Hindi pa rin natigil ang pagsabog sa paligid, kaya naman hindi agad nakakilos si Lian. Wala silang ibang nagawa kundi manatiling nakahandusay sa lupa. "Lian, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Carson. Pinilit niya pang gumapang palapit sa pwesto ng kanyang kapatid, ngunit agad din siyang natigilan dahil sa kanyang nakita. "Mukhang ayos ka nga lang." "Hindi ito ang oras para magbiro ka ng ganyan, Carson." Inis na singhal ni Lian sa kapatid. "I'm sorry." Aligagang sambit ni Vince nang mapagtantong nakayaka pa rin siya sa babae. "Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" "Oo, ayos lang." "Ayos lang talaga yan, sir. Ang higpit ba naman ang pagkakayakap mo?" Pang-aasar ni Carson. "Ipagpatuloy mo yung pang-aasar mo ha. Ako na mismo magpapasabog dyan sa bibig mo." Nagbabantang singhal ni Lian sa kanyang kapatid. "Baka nakakalimutan mong ako ang kuya mo." Giit ni Carson. Napairap na si Lian bago binaling ang tingin sa kanilang mga kasamahan. Ang ilan sa mga ito nakahandusay na at wala ng malay. Ang iba naman nagtamo ng malubhang tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mariing napailing ang babae habang pinagmamastan ang kalagayan ng iba. Nakagat niya ang ibabang labi at nabalot siya ng awa at lungkot sa kanyang nakikita. "Di ko inaasahan na may ganito silang patibong." "Hindi mo naman to kasalanan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Matagal ka nang wala sa kanila, Lian. Kaya naman, hindi mo na rin alam ang mga bago nilang estratehiya. Huwag ka mag-alala. Madalas naman kaming maipit sa ganitong sitwasyon. Kaya hindi na to bago sa amin." Saad ni Carson. "Ang daming nasawi. Pero hindi man lang natin nakaharap ang mga kalaban natin." Madamdaming bulong ni Lian. Ilang beses siyang huminga ng malalim para maikalma ang kanyang sarili. "Umalis na tayo dito bago pa may dumating na mga kalaban." Kahit nananakit ang katawan, pinilit na lang nila ang kanilang mga sariling maglakad. Yun ang tanging magagawa nila para makaalis sa lugar na yon, hanggang sa magkaroon ng signal ang mga cellphone nila. Hindi na nagsayang ng oras si Vince at tinawagan ng ilang tauhan para magpasundo. Nang makarating sa bahay, saka pa lamang nakaharap ni Vince ang ilan sa mga tauhan niya. Katulad na nangyari sa grupo ni Vince, nagkaroon din ng pagsabog sa mga lugar na pinuntahan ng ibang grupo. Wala rin sila nakitang tao sa lugar na yon, kaya naman bigo silang mahanap ang kuta ng kalaban. "Magpahinga na muna kayong lahat." Sambit ni Vince sa kanyang mga tauhan. "Ayos ka lang ba?" Tanong naman ni Carson kay Lian. "Kanina ka pa tulala dyan. Ang lalim ng iniisip mo. May masakit ba sa'yo?" Umiling naman si Lian. "Napapaisip lang ako. Paano nagkaroon ng bomba sa mga sasakyan natin?" Pareho silang natigilan, maging si Vince. Hindi naman maaaring malaglag ang mga bomba na yon mula sa mga puno. "Di ako maaaring magkamali. Sigurado ako may tao sa mga lugar na pinuntahan natin at sila ang naglagay ng bomba sa mga sasakyan natin. Kung ganon, ibig sabihin alam nilang kumikilos tayo." "Paano?" Naguguluhang tanong ni Vince. Napasapo pa siya sa kanyang noo at marahang hinimas ang kanyang sintido. "Magpahinga na muna tayo. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw. At mas makabubuti kung may pahinga tayo para mas makapag-isip tayo na maayos." Tumango naman si Vince bilang tugon. Nagpaalam na rin ang magkapatid sa kanya para umalis. At nang tuluyan na makaalis sa mga ito, saka naman siya naglakad papunta sa kwarto niya. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Nakangiwi pa siya nang biglang bumalatay ang matinding sakit sa kanyang katawan. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Vince habang nakatulala at nakatitig sa kisame.
Hindi pa rin siya mapakali, lalo pat mas lalong tumatagal na hindi niya nahahanap at naliligtas ang kanyang mga anak, mas lalong umiigting ang galit na nararamdaman niya. Samantala, bigla namang pumasok sa isip ni Vince ang nangyari kanina. Kahit siya nagulat na lang kung bakit bigla niyang niyakap si Lian. Ngunit hindi na rin siya nakapag-react dahil sunod-sunod ang pagsabog sa paligid nila. Hindi maitatanggi ng lalaki na meron siyang naramdamang kakaiba ng mga sandaling yun. Bagay na matagal na panahon nang nawala sa kanya. Hindi lang inaasahan ni Vince na ngayon niya pa mararamdaman yun sa kabila ng sitwasyon na kinakaharap niya. Ilang araw pa ang lumipas ngunit hindi pa rin natatagpuan ni Vince ang pinagtataguan ng mga taong dumukot sa kanyang mga anak. Halos lahat ng lugar na alam ni Lian na puntahan na nila. Ito na ang huling lugar, pero wala pa rin tayo nakikita. Biglang sambit ni Carson. Saan naman natin sila hanapin pagkatapos natin dito? Nawawala na pag-asang tanong niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung naman problema ka, ano na lang sa tingin mo ang iniisip at nararamdaman ng boss mo ngayon? Pasensya na. Nag-aalala ka ba sa boss ko? Ano ba naman yung mga tanong mo? Gusto mo ba upakan na kita? Hoy, Lian, umayos ka. Ako pa rin ang kuya mo. Huwag mong kalilimutan yan. Sus, ang dami mong sinasabi para ka namang timang. Natigil sa pag-uusap ang magkapatid nang mapansin ang paglapit ni Vince. Pareho silang napatitig sa lalaki. Mababakas sa mukha nito ang magkahalong lungkot, galit at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi tuloy mapigilan ng magkapatid na makaramdam ng awa. Wala pa rin sila dito. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin ang mga anak ko. Ilang linggo na nakakalipas simula na mawala sila. Ano na kaya ang kalagayan nila ngayon? Huwag kang mag-alala, sir. Hindi tayo titigil hanggat di natin sila nahahanap. Huwag kang mawalan ng pag-asa para sa mga anak mo. Huwag mong masamain ang tanong ko, Vince. Pero, nasaan ang ina ng mga anak mo? Wala na siya. Namatay siya matapos niyang isilang ang mga anak namin. Ni hindi man lang namin nagawa magpakasal. Bahagyang napatango si Lian. Kung ganon, kailangan mong tatagan ang loob mo. Alam ko naman yun. Hindi ko hahayaang mawala sa akin pati ang mga anak ko. Saglit pang napatitig si Lian sa lalaki bago mabilis na nag-iwas ng tingin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang kumalabog ang dibdib niya. Kasabay ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan papunta sa kanyang muka. May ganyan talagang epekto si Sir sa mga babae. Natatawang sambit ni Carson. Isang malimbiro mo pa ha? Tatamaan ka talaga sa akin. Nanlilisik ang mga mata ni Lian nang tignan niya ang kanyang kapatid. Natawa na lang si Carson bago dali-daling naglakad paalis at nilapitan ng ilan niyang mga kasamahan. Nanatili naman sa isang tabi si Lian. Pinapakalma niya ang kanyang sarili at pilit na nag-iisip na iba pang lugar na maaaring pagtaguan ng dati niyang organisasyon. Paano kung nagtago na pala sila sa isang isla kasama ang mga bata? Biglang sambit ng isang tauhan ni Vince. Baka kaya wala sila rito. Nasa isla nga sila. Pagsang-ayon naman ng isa pa. Bakit ba kasi ito nangyayari? Ano ba nagawa ni Sir Vince para idamay nila yung mga bata? Nanlaki ang mga mata ni Lian nang bigla siyang may maalala. Tama. Kung wala sila sa mga lugar na pinuntahan natin, maaaring nandun nga sila. Kumunot ang noo ni Carson. Ano ibig mo sabihin? Noong nasa organisasyon pa ako, nakita ko sa lamesa ng boss namin na meron siyang biniling isla. Hindi ko tinanong kung para saan yun, pero nakita ko kung saan yun matatagpuan. Malapit lang yun sa Batangas, kaya hindi tayo mahihirapang pumunta doon. Ang problema, paano tayo makakarating doon nang hindi nila namamalayan?
Gamitin natin ang helicopter ko papunta doon. Pwede tayong bumaba sa dagat, malapit sa isla, para hindi tayo mapansin. Kailangan malayo tayo sa isla para mangyari yan. Mahihirapan tayong langoyin ng ganun kalayong distansya. Ang ilan sa mga tauhan ko, gagamit ng mga speedboat. Hihintayin nila tayo makababa. Sa ganung paraan, mas mapapadali ang pagpunta natin. Mas magandang idea. Makakatulong din sa atin kung gabi tayo pupunta para madilim ang paligid. Halos lahat, sumang-ayon na sa plano. Sa pangunguna ni Lian, na siyang nakakaalam ng lugar, naghanda na sila sa kanilang panibagong lokasyon na pupuntahan. Ito na lang, ang huling lugar na naiisip ni Lian na maaaring pagtaguan ng kanilang mga hinahanap. Hindi siya maaaring magkamali dito, kaya hinanda na nila ang kanilang gamit na kakailanganin para sa makikipaglaban. Nang masiguradong kumpleto na ang mga gamit, hindi na nagsayang ng oras si Lian, Vince at Carson. Nauna nang umalis sa ibang tauhan ni Vince para makapwesto sila sa dagat sakay ng speedboat. Sa kabilang banda, ilang linggo na ang nakakalipas. Ngunit hindi pa rin kahikitaan ng takot at pangamba ang 4 na bata. Alam kasi nilang darating ang kanilang ama para iligtas sila. Mukhang matatapang pa rin kayo hanggang ngayon. Nakangising bulalas ng isang matandang lalaki. Kung marunong lang sana kayong sumunod at makinig, hindi na kayo masasaktan pa. Kahit kailan, hindi kami susunod sa matandang katulad mo. Singhal ng isang batang lalaki. Kurt, huwag mo na siyang patulan. Sita naman ng isang batang babae sa kanyang kapatid. Tignan mo yung ginawa nila kay Kian. Gusto mo ba matulad sa kanya? Di ako natatakot, Kim. Matapang na sagot ni Kurt. Mas mabuti kung makikinig ka sa kapatid mong babae. Huwag ka nang gumaya sa isa mo pang kapatid para hindi na madagdagan niyang pasamo sa katawan. Napangiwi na lang si Kurt habang pilit pinipigilan ang kanyang inis. Mabuti na lang, naglakad na rin paalis ang matandang lalaki. Sa susunod manahimik ka na lang kapag may sinasabi sila. Hindi sila nagdadalawang isip na saktan tayo. Kahit bata tayo, okay? Sermon ni Kim sa kanyang kapatid. Di pa nga gumagaling ang pasa ni Kian, no? Paano kung si Casey naman yung saktan nila? Sorry. Naiinis na kasi talaga ako eh. Hintayin na lang kasi natin si Daddy na dumating para iligtas tayo. Sigurado akong sasabog sa galit yun kapag nakita niya ang sitwasyon natin. Biglang sabi ni Casey. Napabuntong hininga na lamang si Kurt bago naupo sa tabi ng kanyang mga kapatid. Sa ilang linggo nilang pananatili, kasama ang mga taong dumukot sa kanila, halos madalas silang sakta ng mga ito. Walang kaalam-alam ang magkakapatid kung bakit ito ginagawa ng mga taong kumuha sa kanila. Kahit ilang beses silang magtanong, hindi sumasagot ang mga ito. Halos lahat ng tauhan ng matandang lalaki, kasama niya rito sa isla. Alam kasi niya kung paano kumilos si Vince. Kaya naman nakapaghanda na siya bago pa man nila kunin ang mga bata. Ang hindi lang inaasahan ng matanda ay ang malamang tinutulungan ni Lian si Vince para mahanap ang mga anak nito. Hindi naman ito nakaramdam ng takot. Pabor pa nga yun. Dahil ang babae na rin ang kusang lumalapit sa kanila. Hanggang kailan pa ba tayo maghihintay, boss? Mag-iisang buwan na tayo nandito. Hindi pa rin tayo natatagpuan ni Vince. Konting paghihintay na lang, Theo. Huwag kang maubusan ng pasensya. Sigurado akong anumang araw, simula ngayon darating sila dito kasama ang babaeng matagal na nating hinahanap. Bukod doon, umaayon sa atin ang plano. Katulad na inaasahan, pinuntahan nila lahat na naging kuta natin. Mabuti na lang at may naiwan tayong mga tauhan doon. Sila ang naglagay ng bomba sa bawat kuta natin. Sigurado ako maraming nabawas sa mga tauhan ng Vince na yon. Hindi ako makapaniwalang tutulungan ni Lian ang lalaking yon. Ano naman kaya nakain ng isang yon?
umiiling na singhal ng isang babae. Well, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, kusang lumalapit siya sa atin. Hindi na tayo mahihirapang hanapin siya. Baka tinamaan ng pag-ibig si Lian. Natatawang wika ni Teo. Mukha lang yung imposible dahil si Lian ang pinag-uusapan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya nakakaramdam ng pag-ibig. Huwag mong itulad si Lian dyan sa nobya mong pinaglihis sa kaharutan. Saad ng babae. Tumawa naman ang matandang lalaki. Kung si Erica, madali mo na paibig, ibahin mo si Lian. Boss naman! Halos sabay na wika ni Erica at ni Teo. Palibhasa tumatanda kang binata kaya nasasabi mo yan eh. Tumawa lang ng malakas ang matandang lalaki. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isip niya si Lian. Matagal nagtrabaho sa kanya si Lian, kaya kilalang kilala niya ito. Kahit ang kakayahan ni Lian at ang mga kaya niyang gawin, hinahangaan ng matandang lalaki. Kaya nga tutol siya sa pag-alis ng babae noon. Ngunit, hindi naman niya ito nagawang pigilan. Kaya ngayon, pinaghahanap nila si Lian para bigyan ng parusa. Boss! Boss! Aligagang sigaw na isang tauhan ng matandang lalaki. Humahangos itong tumatakbo. Anong problema? May namataan po ang tauhan natin ng mga bangka sa dalampasigan. Wala na pong mga sakay mga yon. Kung ganon, nandito na sila sa isla. Teo! Erica! Jamaica! Sabihan niyo ang lahat ng mga tauhan natin na maghanda. Nandito na sina Lian. Agad namang kumilos sina Theo, Jamaica at Erica. Ngunit bigla silang natigilan nang makarinig ng sunod-sunod na pagsabog. Maya-maya pa, may mga nagbabarilan na rin malapit sa pwesto nila. Nabalot sila ng pagkataranta. Ilang pagsabog pa ang dumagundong sa paligid at sa pagkakataong ito, mas malapit na yun sa bahay kung saan nagtatago ang matandang lalaki. Dahil sa lakas ng mga pagsabog na yon, narinig din yun na 4 na bata. Mukhang nandito na sila, Daddy. Sambit ni Kurt. Kian, ayos na ba yung pakaramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Kim nang makitang gising na ang kanyang kapatid. Oh, wala to. Mas malala pa nga yung sugat na natatamo ko pag nagsasanay tayo, di ba? Nandito na si Daddy, kaya magiging ligtas na tayo. Nakangising saad ni Casey. Diyan kayo nagkakamali mga bata. Dito na mamamatay ang daddy nyo. Pero huwag kayo mag-alala. Isusunod ko naman kayo sa kanya. Sa tingin niya po ba matatalo niyo ang daddy namin? Ngayon pa lang sasabihin ko na nagkakamali kayo ng binangga. Humalakhak naman ang matandang lalaki. Hindi mo pa ako kilala bata. Hindi mo pa alam ko ano mga kaya kong gawin. Ang barilan sa labas unti-unti nang lumalapit sa bahay kung nasa ng mga bata at ang matandang lalaki. Halos lahat ng tauhan ng matandang lalaki nakapalibot na sa bahay at pinipigilan ng paglapit ng mga tauhan ni Vince. Bakit ganon? Mas marami ang mga tauhan natin. Pero bakit parang tayo pa yung natatalo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Erica habang patuloy sa pagbaril sa mga tauhan ni Vince. Hindi naman natin inaasahan na ngayon sila darating, kaya hindi tayo nakapaghanda. Inis na saad ni Theo. Kung nauna tayo naghanda, paniguradong wala silang laban. Tama na nga yan? Sabat naman ni Jamaica. Sa tingin ko, dun kayo nagkamali. Biglang sabi ni Lian na nasa likod na pala ni Theo at Erica at Jamaica. It's been a while. Nanlaki ang mata ng tatlo bago mabilis tumayo sa babae. Bakas ang gulat sa mukha ng tatlo. Lian! Hindi makapaniwalang bulalas ni Erica. Ang lakas ng loob mo magpakita sa amin! Galit na singhal ni Theo. Bahagyang nagkibit-balikat si Lian. Wala akong ibang pagpipilian. Hawak niyo ang mga anak ng lalaking tinutulungan ko. May lakas ka pa rin talaga ng loob, Gebang? Sa bagay, pabor din naman sa amin ang ginagawa mo.
Ikaw mismo ang lumapit sa amin. Matamis ang naging pagngiti ni Lian. Inaasar niya ang kanyang nasa harapan. Napansin ko kasi, hirap na kayo sa paghahanap sa akin, kaya ako na lumapit sa inyo. Halos umusok naman ang ilong ng tatlo dahil sa matinding galit na kanilang nararamdaman. Hindi na rin sila nagdalawang isip na pagbabarilin ng babae, na mabilis nang nakaiwas at tumakbo palayo sa bahay. Walang pag-aalinlangang hinabol ni Theo, Jamaica at Erica si Lian hanggang sa makarating sila sa gubat. Dito na matatapos ang lahat, Lian. Tanggapin mo na ang kaparusahan mo sa pag-alis mo sa organisasyon. Malakas na sigaw ni Erica. Tamang desisyon lang ang ginawa kong pag-alis. Hindi ako tulad niyong pumapayag sa lahat ng gustong mangyari ng matandang yon. Hindi niyo pa ba napapansin, ha? Kung sino-sino mga inosenteng tao ang nadadamay sa ginagawa niyo. Kahit mga bata, hindi niyo pinapalagpas. Wala ka ng pakialam doon. Sigaw ni Theo bago binaril ang isang puno. Nagpatuloy sa pagbaril ang lalaki. Walang pakialam sa kahit na anong matamaan niya. Napasigaw si Theo sa sakit nang barilin siya ni Lian. Hayop ka talagang babae ka. Mahina ka lang talaga. Ayaw mo pang aminin. Sa pagkakataong ito, umikot si Lian at nagpaputok ng baril, dahilan upang muling matamaan si Theo sa binti at braso. See? Hindi ka pa rin natututong umilag sa mga bala. Manahimik ka, huwag kang mayabang. Mabilis na naging pagkilos ni Lian bago siya mabaril ng lalaki na lapitan niya na to. Buong pwersa niyang inihampas ang hawak niyang baril sa mukha ni Theo. Hindi pa nakontento si Lian, sinipa niya pa sa dibdib ang lalaki. Ganon din na nangyari kay Jamaica. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Theo? Galit na sigaw ni Erica. Oh, nandiyan ka pa pala? Akala ko, naduwag ka na at tumakbo pa alis. Siguro naman, nakikita mo na ang sitwasyon ni Theo. Kahit madilim sa pwesto natin, huwag ka na magtanong. Sumugod ka na lang para matapos na to. Tignan lang natin kung makapagyabang ka pa kapag naliligo ka na sa sarili mong dugo. Singhal ni Erica bago mabilis na pinagbabaril si Lian. Kahit madilim yon, hindi yun naging alintana para kay Lian. Bahagya pang nagulat si Erica nang mapansing nasa tabi niya na ang babae, kaya dali-dali siyang lumayo dito. Susunod pa sana si Lian, ngunit bahagya siyang natigilan nang makita ang mga tauhan ni na Erica. Wala ka pa rin pinagbago, umaasa ka pa rin sa ganyan. Hindi naman tumatalab sa akin yung panggugulat mo na yan. Manahimik ka! Singhal ni Erica. Nagkibit balikat na lamang si Lian. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na ang kanyang pagkilos. Walang mababaka sa pag-aalinlangan sa bawat pag-atake niya hanggang sa isa-isa niya nang maubos sa mga tauhan ni na Erica. Bakas ang gulat at takot sa mukha ni Erica nang mabaling sa kanyang tingin ni Lian. Nang mga sandaling yon, wala na ring bala ang baril ni Erica. Kaya naman kahit labag sa loob niyang iwanan ng kanyang nobyo at ang kaibigan, na walang malay, wala siyang ibang nagawa kundi tumakbo pabalik sa bahay. Hindi nagdalawang isip si Lian na sundan ng babae. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang karamihan sa mga tauhan ni na Erica nakahandusay na at puro mga tauhan ni Vince ang nakapalibot sa bahay. Ayos ka lang? Saan ka nang galing? Ba't bigla ka nawala? Sunod-sunod na tanong ni Carson nang makita niya ang kanyang kapatid. Hinabol ko yung 3 kasamaan ko dati. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Nasaan si Vince? Nasa loob ng bahay. Sagot ni Carson. Hinayaan mo siyang pumasok mag-isa? Paano kung may mga patibong doon? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Lian. Huwag kang mag-alala. Kaya ni Sir Vince ang sarili niya. Huwag ka na mag-alala. Hindi yun mapapahamak. Ewan ko sa'yo. Pumasok sa loob si Erica.
Kailangan ko ring pumasok. Hindi na nagawang pigilan ni Carson ang kapatid niya. Kahit papaano, hindi na rin naman siya nag-aalala dahil naubos na nila ang karamihan sa mga kalaban. Kailangan na lang nilang mahanap at mailigtas sa mga anak ni Vince para matapos na ang lahat ng ito. Nang makapasok si Lian, naging maingat siya sa bawat kilos. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Bakit mo ba ito ginagawa? Anong mapapala mo dito? Naguguluhang tanong ni Vince. Malakas ang naging pagtawa ng matandang lalaki na parang nababaliw. Di mo pa rin ba nauunawaan? Ang lahat ng yaman at ari-arian ni Chelsea napunta sa mga batang to. Ako ang tatay niya. Pero hindi niya man lang ako naisip. Tagal kong itinago ang katotohanang meron akong anak. Hindi ko lubos sa kalain na kinalimutan niya rin ako. Matagal nang patay si Chelsea. Bakit ngayon mo lang ito ginawa? Dahil kamakailan ko lang nalaman na nagkaroon siya ng mga anak at pinamana niya lahat ng ari-arian niya sa mga bata. Matagal din kitang hinanap at ang mga anak mo. Ngayon makakamit ko na lahat. Hindi ko nahahayaang may humadlang pa sa akin. At sa tingin mo, hahayaan kita magtagumpay? Isang maling kilos mo pa, katapusan mo na. Nagbabantang bulong ng isang babae sa likod ni Vince. Mabilis na natigilan si Vince nang maramdaman niya ang baril na nakatutok sa tagiliran niya. Sunod-sunod pa siyang napalanok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Magaling, Erica. Sabi ko na nga ba't may pakinabang ka? Subukan mo lang barilin ang lalaking yan. Papasabugin ko yung bungo mo. Seryosong sambit ni Lian habang nakatutok ang baril sa ulo ni Erica. Nanlaki naman ang mga mata ni Erica, kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan. Lian! Gulat na bulalas ng matandang lalaki. Kamusta, Mr. Alonzo? Mukhang ito na ang oras para tapusin natin ang lahat ng to. Akala mo ba madali mo ako matatalo? Bago pa makakilos si Erica, hinampas na siya ni Lian sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Ikaw rin ba may pakana sa mga batang nawawala sa mga nakalipas na ilang buwan? Ha? Sino pa ba sa tingin mo? Natatawang sagot ni Mr. Alonzo. Bakit? Para saan pa at ginawa mo yon? Hindi mo alam kung gaano kalaking halaga ang kaya ibayad ng mga magulang nila kapalit ng kaligtasan ng mga bata, Lian. Mukhang pera! Nababaliw ka na! Sige, subukan mo lumapit. Babalilin ko ang mga batang ito. Sa tingin ko, hindi kami dapat mong pagbantaan. Hindi kami! Mabilis na nangunot ang noo ng matanda bago nilingon ng mga bata. Nagulat na lang siya nang bigla siyang talunan ng mga ito at sipain ang baril na hawak niya. Di pa nakontento ang mga bata. Dahil nang matumba si Mr. Alonzo, dinaganan pa nila ito at pinagsisipa ang muka. Mga buisit! Mga buisit na mga bata! Magsialis kayo! Okay, enough. Pigil ni Vince sa kanyang mga anak. Daddy! Saad ng mga bata. Dali-daling nagtakbuhan ang mga ito palapit sa kanilang ama. Mahigpit na yumakap ang mga bata kay Vince. Hindi rin nila napigilan ng pag-iyak sa labis na tuwa. Kahit si Vince, napaluhan na lang din nang muling mayakap ang kanyang mga anak. Napansin naman ni Lian ang binabalak na pagtakas ni Mr. Alonzo, kaya agad niya itong pinigilan. Palapit na sana siya sa matanda nang bigla siyang matigilan na makita ang hawak nito. Kung matatalo man ako dito, mas mabuting sama-sama tayong mabaon sa hukay. Nababaliw na sigaw ni Mr. Alonzo. Umalis na tayo dito! Aligagang sambit ni Lian bago dali-daling hinila ang mga bata. Kahit walang alam sa nangyayari, walang ibang nagawa si Vince kundi sumunod habang buhat-buhat ang dalawang anak niyang babae. Carson! Sabihan mo ang mga kasamahan natin. Kailangan nating umalis agad sa isla. Bakit ano nangyayari? May bomba dito. May bomba sa isla at pasasabugin to ni Mr. Alonzo habang nandito tayong lahat.
Kayo lahat! Umalis na tayo dito! May bomba sa isla! Inuulit ko, may bomba sa isla! Sigaw ni Carson. Isa-isang nagtakbuhan ng mga tauhan ni Vince sa dalampasigan. Kahit sina Lian at Carson, tumatakbo na rin. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo sa isla, isang malakas na pagsabog ang narinig nila. Maya-maya pa, nasundan nyo ng muling pagsabog hanggang sa buong isla na nababalot ng apoy. Napatitig na lang si Lian sa nag-aapoy na isla. Unti-unting nilalamon ito ng dagat. Sa lakas ng pagsabog, nagkasira-sira ang bawat bahagi na naging sanhi para ito'y lumubog. Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Lian. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Pero nagpapasalamat siya dahil dito na magtatapos ang lahat ng yon. Isang linggo ang nakalipas matapos mailigtas ni Lian ang mga anak ni Vince. Masayang-masaya siya dahil sa wakas, magkakasama na ulit ang mag-aama. Hi po! Nahihiyang bati ni Kim kay Lian. Ikaw po ba ang girlfriend ni Daddy? Napamaang naman siya sa labis sa pagkagulat. Sunod-sunod pa siya napakurap. Ha? Ano ulit yun? Girlfriend ka po ba ni Daddy? Pag-uulit ni Kim. Oo nga po, bagay po kayong dalawa. Hindi. Hindi ako girlfriend niya. Kapatid ako ni Carson. Sayang naman. Nakangusong saad ni Kurt. Akala namin magkakaroon na kami ng mommy. Sorry pasensya na pero hindi ganun yun. Hindi ako girlfriend ng daddy niyo. Pero gusto mo ba? Biglang tanong ni Vince na nasa likod niya na pala. Nanlaki naman ang mga mata ni Lian at mabilis na napaayos ng tayo nang marinig ang boses ng lalaki. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya at halos magkarambola na ito dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan sa harap ng mga anak mo. Ngayon lang ito nangyari sa babae. Parang nawala lahat ng angas sa katawan niya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Ni hindi nga pumasok sa isip ni Lian na maiipit siya sa ganito. Pero ngayong nangyayari na, sa kanya, hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Hindi naman ako nagbibiro. Ay, magiging sila na! Pang-aasar ng mga bata. Maya-maya pa, nagtakbuhan ang mga ito paalis. Ano ka ba naman? Ba't kailangan mo pang sabihin yun sa harap ng mga anak mo? Why not? Seryoso naman kasi ako. Ikaw lang to ayaw maniwala. Nagpapasalamat ako sa mga naitulong mo sa akin para mahanap at mailigtas sa mga anak ko. Habang buhay kong tatanawin itong isang malaking utang na loob. Pero, hayaan mo sana ako magpakatotoo sa iyo, Lian. Gusto kita, okay? Hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Basta alam kong gusto kita. At ngayon ligtas na ang mga bata. Nagkaroon na ako ng oras para pag-isipang mabuti kung ano man tong nararamdaman ko. Ngayon, sigurado na akong gusto nga kita. O baka nga mahal na kita eh. Hindi alam ni Lian pero bigla na lang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bigla pa itong tumulo kaya agad siyang tumalikod para punasan yon. Hindi rin inaasahan ni Lian na sa unang pagkakataon naramdaman niyang pag-ibig. Sagot kapatid! Di pwedeng iiyak-iyak ka lang dyan. Singhal naman ni Carson na nakaagaw sa atensyon ni Lian at Vince. Umalis ka nga dyan, epal ka na naman eh. Siyempre, kailangan ko masaksihan to, no? Ngayon ko lang makikita kung paano kakiligin, no? Pwisit! Saad ni Lian at binato ang kanyang kapatid. Wala na ba iba nagawa si Carson kundi tumakbo? Kaya naiwan na muli si Lian at Vince sa sala. Saglit pang napatitig si Lian sa lalaki bago sunod-sunod na napalunok. Huminga siya ng malalim at mariing napapikit. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Pero gusto din kita. Nung una binaliwala ko pa. Dahil masyado tayo maraming kailangan unahin. Pero ngayon hindi ko na itatanggi. Hindi ko na rin pipigilan. Abot tenga ang naging pagngiti ni Vince matapos marinig yon.
Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili at mahigpit niyang niyakap ang babae. Nang mga sandaling yon, masayang masaya silang dalawa. Sa wakas, may pagkakataon na ang puso nilang nag-iibigan para mahalin ang isa't isa. Magkakamami na kami? Kasala na agad! Saad ni Kim at Kurt. Finally, may babae na ulit na magpapatibok sa puso ni Daddy. Tumawa na lamang si Lian samantalang si Vince, mariing na pailing. Maya-maya pa, napahalakak na ang mga ito. At ng mga sandaling yon para silang isang masaya at kumpletong pamilya. Makikita din ang saya sa mukha ni Lian at Vince, pati na rin ang saya sa mukha ng 4 na bata. Sa pagmamahalan ni Lian at Vince, mas lalong tumibay hanggang sa magkatuluyan na silang dalawa. Hindi sila nagsayang ng oras, agad nag-propose si Vince kay Lian. Makalipas ang 6 na buwan, ikinasal din sila at binuo ang kanilang pamilya. Marami mang nangyari, ngunit sa kabila noon, wala na sila ibang mahihiling pa, kundi kasiyahan para sa isang masayang pamilyang kanilang patuloy na binubuo sa paglipas ng mga taon. The end.